Samantala, pagtitipon naman ng mga Moro Muslim, non-Muslims at mga kilalang panauhin sa San Juan City, sumentro sa Basic Law on the Banks sa Moro Autonomous Region o ng BL-BAR, gayon din sa nais nilang suportahang kandidato sa pagkapangulo. Narito ang report. Nakabinbin man sa Kongreso ang Basic Law on the Banks sa Moro Autonomous Region o ang BL-BAR, ang mga Moro hindi pa rin nawawala ng pag-asang maipasa ito. Sa katunayan, sa mga natitirang pananatili ni Pangulong Aquino sa kanyang termino, ang mga Moro hindi napapagod gumawa ng samot-saring mga programa upang masikayatin ng mga mambabatas na pagbigyan ng kanilang hangad na maisabatas ang BL-BAR. Tulad na lamang nito na buwan, ginanap ang Last Stand for BBL sa Marawi City, Lanao del Sur. Isang prayer rally na layong ipanawagan ang pagbabalik ng BBL sa orihinal na draft nito mula sa CAB na dinaluhan ng humigit kumulang 15,000 katao. Maliban sa pagsusulong ng CAB-based BBL, nariyan din ang pangambang maaaring abutin pa ito ng susunod na administrasyon. Kaya naman, nag-iisip-isip na ang maraming mga Moro kung sino nga ba ang dapat nilang pagkatiwalaang lider. Dito, sa darating na eleksyon, matunog man si Mar Rojas, ang inindoso ni Pangulong Aquino, si Vice President Jejomar Binay at si Senadora Grace Poe sa mga tatakbo sa pagka-presidente sa 2016 national elections, hindi matanggal sa pag-iisip ng maraming tao kung si Davao Mayor Rodrigo Duterte ba ay tatakbo din sa parehong posisyon. Sa Green Hills, San Juan City, sanib-puwersang ang umabot mahigit kumulang 1,000 mga Moro Muslim upang ipahayag nila ang kanilang suporta kay Mayor Duterte kasama ang iba pang mga non-Muslims at mga kilalang panauhin na naniniwala sa kanyang kakayahan. Layon nitong hikayati ng alkalde na tumakbo sa pagka-presidente. Pinakita namin sa buong Pilipinas na sinusuportahan namin si Mayor Duterte kung sakaling tumakbo siya sa pagka-presidente. We are still encouraging him. Kasi kung may puso siya sa bayan, then definitely he will run for the presidency. The bottom line here is yung malasakit sa bayan. Pero ang tugon ng alkalde na bukas sa federal system ukol sa kanyang pagtakbo. Ang problema ho, nakapag-announce na talaga ako. Alam mo, hindi naman ka basta-basta lang na basta bibitaw ka in public. It is not a strategy, it is not a rules, a statement coming from the heart. That is the decision of the family. Sir, wala na po bang magpapabago sa isip ninyo na tumakbo for 2016? Wala na siguro po. Hindi naman tayo pwedeng magsalita tapos kukunin mo para kang, hindi naman ito rubber band. Only God can answer the question. But suddenly, mawala bigla si Binay, Grace at si Mar. Baka kunin ng space aliens. Walang ibang kandidato, tatakbo na ako. Dagdag niya, buong puso niyang isusulong ang BBL dahil siya mismo ay isang Mindanaoan. I will not sit there if I cannot solve the problem of Mindanao. Kasi pag hindi mo sinolve ang problem ng Mindanao, gugulo ang ating warning na nga ako. Hindi ako nagsabi kay Presidente, body bags, tapos violence. I'm just giving you a warning na baka balang araw, hindi na natin we're trying to reach out sa atin. Kasi I was making an appeal kanina. Bakit tayo magkapatayan? Bakit papayag tayo ng ating battleground, ang lugar natin? At hindi naman taga Mindanao ang decision. Kaya pagka ganon, ibigay mo sa taga Mindanao, marami namang bright na mga Moro, mga galing sa academics, mayroon naman mga Kristiyano, hindi mag-usap tayo. Bakit natin, why would we allow na itong Manila people would make up decisions and bungle everything? Ang mahirap, kami ang Mindanao ang nag-aaway. Panawagan ng nakararami na way kung sino man ang sa ating bansa sa susunod na taon, buksan sana ang isipan, palawagi ng kampanya ng kaunlaran at isapuso ang pagsasabatas ng BL-BAR. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Anita Sarita.